buong pamilya po namin, ng mga nagtatrabaho. Salamat, Panginoon, dala po namin na ikaw lagi ang paparana sa kanila ng kalakasan, ng kanilang mga buhay, mga pisikal po nila pangangatawan na ginagamit po nila sa mga pagtatrabaho. Kaya maraming salamat, Panginoon, at sa oras na ito, patuloy na po, Panginoon, na kami po ay nagpapasiyasat sa aming mga buhay, sa aming mga puso, Panginoon. Ano man po yung mga nasumpungan mo, alam po namin, wala po kami may itatago sa iyo sa oras na ito, Panginoon. Kaya hihingi po kami ng paglilinis sa iyo sa oras na ito, Panginoon, upang kami po ay makalapit sa iyong mga pagbabala, Panginoon. Alisin mo po anumang uring kasalanan, Panginoon, sa aming mga puso sa oras na ito. Linisin niyo po kami, Panginoon. Salamat. Salamat, Panginoon, dahil alam namin kami man po lagi ay nagkakasala sa iyo, Panginoon. Sa tuwing kami ay lumalapit sa iyo, humihingi ng kapatawaran. Alam po namin, Panginoon, na napakadakila ng iyong pag-ibig sa buhay ng bawat isa. Kaya naman, Panginoon, lagi mo rin pinaparana sa amin ang mga pagpapatawad, Panginoon. Kaya maraming salamat. Maraming salamat, Panginoon. At sa oras na ito, patuloy po kami lumalapit sa iyo. Simula, Panginoon, sa mga awitin na ihandog po namin. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga awitin na ito. Sa pamamagitan nito, Panginoon, ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw, Panginoon, ay aming papurihan. Pagpalain niyo po ang bawat isa na gagamitin niyo sa gabi ito sa buhay, Panginoon, ng aming kapatid na Danilo. Pangunahan mo po siya, Panginoon, bigyan ng karunungan kasama po ang aming pastor na magigitara sa gabi ito, Panginoon. Lord, sa po namin ipinagkatiwala kanilang mga buhay na pangunahan kami sa mga awitin na iatataas at ihahandog namin sa iyo. Maging, Panginoon, sa mga salita mo na aming maririnig sa gabi ito, patuloy na po tinataas namin yung aming ng buhay, Panginoon, aming kapatid sa Katilaw rin, Panginoon, Lord, dumaloy sa kanyang buhay yung mga salita mo sa gabi ito. Nawa, Panginoon, ang mga salita mo ito ay patuloy na tumibo ito sa aming mga puso. Magamit po namin ito, Panginoon, sa aming mga buhay. Maging, Panginoon, maging kalakasan po ito ng aming mga buhay spiritual. Pagpalain mo, Panginoon, ang kanyang buhay. Higit na karunungan ay patuloy po niyang maranasan sa gabi ito. Na sa kanyang pagbabahagi, ikaw lamang, Panginoon, ang magbigay sa kanya ng karunungan. Maraming salamat. Maging sa aming panalangin mamaya, Panginoon, sa pangunguna ng aming kapatid na Diyo. Tinataas po namin na ngayon pa lang, ihanda niyo po ang kanyang puso, Panginoon, na paunahan kami sa mga pananalangin. Maging sa bawat isa sa amin, Panginoon, na dudulong mamaya. Maging katagumpayan, Lord, ay amin po maranasan. Maraming salamat. At sa gabi po ito, Panginoon, ingatan niyo po ang aming mga kapatid na patungo pa lang sa lugar na ito. Bawat po nila yung kagalakan sa kanilang puso na ikaw, Panginoon, ay aming masamba. Ikaw ay aming mapapurihan sa gabi nito. Salamat, Panginoon, ang timpo namin ng katagumpayan sa gabi nito, Panginoon, at patuloy kami nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo. Sa tanging makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. May isang pagpalang gabi po sa bawat isa. Amen. As the Lord is faithful, ipakasama ko sa katabi po. Kapatid, masaya ako na kasama kita. Amen. Tuloy ba masaya tayo? Nakasama natin yan mga kapatid? Amen. Hallelujah. God is so good sa buhay ng bawat isa. Amen po ba? At sabi po sa 2 Chronicles 15 verse 7, ngunit magpakatatag kayo at huwag masalaan ng loob. Wow, it's a reminder for us na magpakatatag, huwag kayo masalaan ng loob. Gagagpalaan kayo dahil sa inyong mga ginagawa. Amen po ba doon? Lahat po ng ating ginagawa sa Panginoon, meron yung kaakibat na pagpapala mula sa Kanya. Amen po ba doon? And may question ko ako, yan. Sino po dito nakaranas ng medyo matinig problema nito mga nakaraw? Na sa sobrang hirap, gusto mo ng subuko. Diba? And, pero ngayon, hindi ka bumigay. Diba? Nandun ka sa point na, ayaw na Lord. Tama na, pagod na ako.
Amen? Sabi po, one of the most incredible part ng sa pagiging Christian is yung nagre-rely tayo sometimes sa sarili nating lakas. Pero nangingibabaw yung lakas na nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Amen po ba doon? Amen. Sabi po sa Psalm 46 verse 1, God is our strength, refuge and strength, a very present in times of trouble. Napakabuti ng Diyos. Sa lahat ng mga pagsubok po natin na nakaharap, lagi at lagi nagpaparamdam yung presensya po ng ating Panginoon. Amen po ba? At kapag naranasan na natin yan, wow, thank you Lord, then binigyan mo ako ng kalakasan para mapagtutumpay yung araw na ito. Amen po ba doon? Hallelujah. And sabi nga po, we are not alone. Sabi mo sa kapatid mo, hindi ka mag-isa kapatid. Amen. Kasama natin yung Panginoon. Hindi po ba? And sometimes, lagi tayo naman, kasama natin doon. Hindi po ba yan? Kaya lang kawayan. Kasama tayo, kasama natin si Lord. Hallelujah. Sabi po natin, Lord is coming. Parating kayo pagpapalan ng hinihintay mo mula sa Panginoon. Hindi po ba? Sabi mo lang ang pagkakasupo mo. Hallelujah. God is so good. And every praise belongs to our God. Listen. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Declare this. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Declare. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my healer.
to our God. The last time here, God, my Savior. God, my Savior. Yes, Lord. God, my healer. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God, my Savior. God, my healer. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God, and every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah, is to our God. Every praise is to our God. Sing every praise, every praise, every praise, every praise, every praise. Every praise is to our God. Hallelujah, Lord, thank you. Thank you for being our Savior, Father God. Salamat sa pagiging healer mo. Ang buhay natin, Panginoon. Yes, Lord. Maraming beses na kami nagkasakit. Nakaranas na matinding karamdaman, Panginoon. But thank you for your Holy Spirit, Panginoon. Na siya magbigay sa amin ng kataligan, Panginoon Diyos. Thank you, Father God. Salamat sa pagiging po sa mga Kailangan po mamalik in every area ng buhay natin, ng sitwasyon, ng mga panahon, tuloy na siya'y nag-activate Diyos sa buhay po natin. Amen po ba? And I know may mga times na matalikod ka na nalimutan mo sa Lord, pero kahit ganun ang gawin mo, siya ay Diyos pa rin. Ngayon po ba doon? That is so amazing na ito yung Diyos na pinaglilingkuran natin, mananatili siyang Diyos magpakailanman. Hallelujah. Ibalik ang nais mo sa lahat ng panahon. Diyos ka sa amin sa lahat ng oras. Nagyan pa sa amin, Panginoon Jesus. Purihin ka, dakilan ka sa buhay ko. Aming Ama. O Diyos, Ikaw tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hari ng lahat ng tulad ko.
ka sa buhay ko. Tapago, di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan na yabang sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. In my devotion po, realize ko, everything na nilikha ng Diyos sa mga ko ay malang siya nilikha. Ngayon po ba? Kung mapapansin ko ninyo, yung lupa, yung mga puno na mayroon ko, kapag tinagal po natin yung puno sa lupa, ang mangyayari po sa buhay sa mga siya. Pero yung lupa, mananatiling lupa. And the same thing goes dito sa tubig. Kapag inalis po natin ang isda sa tubig, mamamatay po yung isda. Pero yung tubig, mananatiling tubig. And the same thing goes sa ating Panginoon. Kapag umalis tayo kay Lord, it can destroy our life. Pwede masira, pwede magulong, pwede malulong kasi ng bagay. Pero kung papasan ito ninyo, He will still reign God. Mananatili pa rin siya Diyos. Now my question, kapatid, aalis ka ba sa Panginoon? And you know what will happen to you kapag aalis ka sa Panginoon? Ang sabi ko, grabe Lord, thank you dahil hindi mo nangyayari ang bawat isa sa amin mas mapalayo na lubusin sa iyo. Thank you dahil lagi mo kami ginawa. Sama binabasa ko sa Bible, kahit ilang beses nagkasala yung mga Israelites sa kanya, ilang beses na pinahulog sa amin. Pero lagi pa rin silang hinahanap ng Panginoon, gumagawa pa rin siya ng paraan para manubalik sa kanya yung mga Israelites. He sends prophets para ibigay o ibahagi ka ng salita na magbago ka, manubalik ka sa Panginoon. And nakakatuwa sa Lord, every time na susunod ka sa Kanya, meron siyang natipala ibibigay sa iyo. So Lord, thank you for your goodness. Salamat sa kabutihan mo, Panginoon. Salamat sa mga ginagawa mo sa buhay ko, sa buhay ng bawat isa sa aming Panginoon. Salamat sa mga bagay na pinagkatiwala mo sa akin, even the life and health and ngayon, Lord. Salamat ang hirap sa inyo, Panginoon Diyos. Kinaway magamit namin ito sa iyong kaharian, Panginoon. Thank you, Lord, for the gift of family, for the gift of friends, Panginoon Diyos, na nakakasama namin sa bawat araw. And sa pamilya ng Great Father sa Church, thank you, Lord. Salamat, Lord, sa kabutihan mo na walang hukay, sa pag-ibig mo na walang katulad, Panginoon Diyos. Likhaan mo kami ng puso at isipan na laging kinilali yung mabubuting gawa mo sa buhay namin. Hindi namin nakita ng mali, Lord God, bagkus lagi namin makita yung kabutihan mo, yung magagandang bagay na ginagawa po ninyo sa buhay mo. Likhaan mo kami ng puso at isip na lagi nagpapasalamat po kay Panginoon sa inyo. Hallelujah. Thank you, Father God. Nananad ka, maghari ka sa buhay mo ng Panginoon Diyos. Pumili po ang Diyos. Diyos sa buhay namin, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon, di ka nagbabago kayo. Maraming
words sa Panginoon, lumalim sila isipan po at sa bibiglarkin. At makita natin yung nais kong ipapatid sa akin sa gabi ito po. Maraming salamat po. We give you all the glory, honor, and praises in Jesus' name we pray. Amen. Ayan, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Amen. Ngayon naman po with conviction, alam po natin na naniniwala tayo na ang Diyos talaga ay faithful. Yan. Magandang gabi sa lahat. Yes, the Lord is faithful. Yan, mas kapanipaniwala. Amen. Yan, ngayon pong gabi na ito, pinamagatan ko po yung aking ibabahagi sa inyo na sabayan niyo nga po ako, grafted to bear more fruit. Yan. So, nawa po yung salita po ng ating Panginoon ngayong gabi na ito ay tunay nga po na tumimo sa puso at isipan ng bawat isa. Yan, ano man yung dapat baguhin, ano man yung dapat bawasan, yan para po tayo ay lalong maging mabunga. Next slide po. Tayo po tayo para po sa ating text ngayong gabi. Yan, sige, sabay-sabay po natin basahin ang salita ng Diyos mula po sa Aklat ng Juan, Kabanata 15, talata 1, tayo pong lahat. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Minsan pa po, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Sige, maupo na po tayo. Salamat. Ang Panginoong Yesus ang siya pong nagsasalita. Yan, sa talata po na yan. Sinasabi niya, ako ang tunay na puno ng ubas. Sige po. Yan, dito po sa parabolang yan, o talinhaga, inilalarawan ni Jesus ang kanyang sarili bilang ano po? Tunay na puno ng ubas. At yung mga alagad niya ay ang mga sanga. Yan. Sa pamamagitan ng pananatiling nakakabit sa kanya, bilang pinanggagalingan ng buhay, sila ay namumunga. Ang Diyos ang tagapangalaga sa mga sanga upang sila ay mamunga. Lahat tayo ay inaasahan ng Diyos na mamunga. Yan, next slide po. Yan. Sa mga nagtatanim o sa mga may hilig sa halaman, katulad na sinabi ni Danilo kanina, di ba? Pag ang puno ay binunot, mananatiling lupa. Ito naman po, sa grafting, ang puno, pwede po siyang hatiin o kaya bawasan at yung mananatili po yung ugat niya doon sa lupa. And then, meron po yan yung tinatawag na rootstock at yung sayo, yun yung ikakabit doon sa puno. Ano po? At pag naipagkabit na po sila, yung sinasabing graft union, at pagkatapos ay binabalot po. So, dyan sa pamamagitan po ng grafting, madali po nakapamumunga ang halaman. Kaya nga po, di ba, katulad ng puno ng mangga, sinasabi doon, 3 to 5 years or more pa, bago siya mamunga. Pero sa pamamagitan ng grafting, pag pinutol na yung isang matured na sanga at ikakabit doon sa isang puno, mas mapapabilis ang pamumunga nito. Next slide po. Yan, ang true vine is an allegory addressed to disciples that emphasizes, yan, pero tanongin po muna natin, tanongin po yung katabi nyo, disciple ka ba? Tandaan po natin, magkaiba po ang believer sa disciple. Oo, sure, alam ko yun, dahil sino ba yung tumanggap na dito kay Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas? Pakitaas na po ang kamay. Amen. Believer po tayo niyan. Pero kumusta po ang pagiging disciple naman po natin? Pag sinabi mong disciple, ito
daw yung sinasabi katulad ng mga sanga. Connection of disciples, yung mga branches. At dito daw po din, yung pag-feed yan sa true vine, kaya siya ay nagpapatuloy, nasusustenahan yung kanyang connection, no, doon sa true vine. At yung grafted na tinatawag, ito po yung intentional connection, na talaga pong sinasadya na parang sa ganon, yung rootstock at saka yung Zion ay magkaroon ng koneksyon. So wala pong iniwan yan sa ating Panginoong Diyos at tayo po na kanyang mga disipulo. Hindi po pwedeng mananatili o lalago ka bilang isang disipulo yan kung ikaw ay hindi konektado sa ating Panginoon. Yan. The vine dresser is the keeper of the vineyard. He cultivates each branch so that it will bear as much fruit as possible. Di po ba, yung vine dresser, siya po talaga yung nag-aalaga yan, ng ubasan. Kaya nga po, nagpapatuloy siya, hindi siya nagsasawa o hindi napapagod na i-cultivate yan, yung pong vineyard po niya. Kaya sa atin bilang mga Kristiyano, dapat hindi po tayo dapat yung madaling makontento. Pwede na yan. Yan, di ba? Okay na yan, pwede na yan. Hindi po dapat ganon. Ang isang isang mabuting vine dresser, as long as may nakikita niya na mas may igaganda pa doon sa kanyang halaman, ay ipagpapatuloy niya po ito. So, nag-strive po siya for excellence. Kaya, kumusta ka kapatid bilang isang disipulo? Nag-strive ka ba for excellence? Yan. Ito po yung panalangin natin sa ating Ama, sa Diyos Amang natin nasa langit. Para tayo po ay makarelate sa true vine. Yan. At tayo nga po yung anak. Kaya po yung acronym na child ay binigyan ko po ng meaning. Yan. Sa letter C, ano po yung sinasabi dyan? Letter H. Letter I. Letter L. Letter D. Ayan. Sana po, habang i-discuss ko po ito, is magsulat po tayo, kaya pakinggan po natin mabuti para po mamaya sa ating pong prayer, yan, sa ating kapartner, yan, kahit po tayo ay mag-share, ano po, magbahaginan po tayo, ano pong letter dyan, sa CHILD, ang mas dapat o mas kailangan pa po natin i-cultivate. No? Yan, sige po. Letter C po tayo. Ito po, may panalangin kasi nga, di ba, prayer sa ating Abba Father. Sabay-sabay nga po natin tayong panalangin, yung nakalagay po dyan. Dear Lord, thank you that I have you, not only as my God who created me. You are my Father, whom I can call Abba Father, and also my friend. Yan, sino po yung may mga tatay dito? Lahat naman tayo, di ba, nagkaroon ng tatay? Yan, at siyempre, pag alam mo yon yung father and son relationship, yan, father and daughter relationship, yan, napakasarap po ng may gano'n, di ba? Na matatawag nating tatay, papa, daddy, yan. Yung relationship po na iyon ay ganda para po sa isang anak, yan na may maituturing po siyang tatay. At the same time, habang lumalaki po siya, yung relasyon nila, di ba? Kaya nga sinasabi dyan, hindi lang ikaw tatay ko, kung hindi kaibigan din. Di ba? Nandoon na napakasarap na yung tatay natin, anytime natatawag natin siya, anytime na pagka meron tayong gusto, yun bang, Lord, salamat sa tatay ko. Lord God, yan, kung wala ka mang biological father, meron naman tayong Diyos Ama, di ba, na nasa langit, na matatawag natin spiritual father. Yan, na anytime
pwede po natin siyang tawagan. Kaya nga po, claim the relationship. Alam niyo po yun, pag sinasabi po, ikiniklaim po natin, yan, ang mga deklarasyon yan, dito po sa harap ng pulpito, pag alam mo, gusto mo yon, dapat, yes Lord, I claim it. Yan, ngayon din yan sa ating relasyon, tayo bilang sinasabi natin, anak tayo ng Diyos, i-claim po natin yon. No po, nang sa gayon, wala na po tayo maging agam-agam pa na tayo talaga ay anak niya. Diba? Sa pamilya natin, kahit na minsan, alam mo nagkakamali ka, since alam mo, anak ka, nandoon pa rin yung right mo. Amen ba? So, claim the relationship na tayo ay anak ng ating Diyos Ama. Yan. So, ito po yung question dyan natin. What relationships based on one's identity with the true vine are claimed every prayer? How do these relationships affect the prayer focus and the faith in God's response? Ano daw po yung identity ng true vine na kung saan yung every time na tayo po ay mananalangin, kiniklaim na po natin yung katubunan. Be it yes, be it no, and be it wait. Ano po? Kasi nga, di ba, may relasyon na tayo. Alam mo, nagtitiwala ka na yung tatay mo sa biological na ibibigay yung gusto mo yung best, di ba? How much more si God? Yan. Kaya nga po, paano daw yung relasyon natin sa ating Diyos Ama ay nakaka-apekto yan sa ating pananalangin. So, di ba, tayo bilang mananampalataya, maging bago ka lang mananampalataya o matagal kang mananampalataya, gaano mo ba pinahalagahan yung relasyon mo sa ating Diyos Ama? Yan. Next po. Letter H, humbly submit. Sabay-sabay nga po tayo nating ipanalangin yan. Go. How awesome, how wonderful, what an assurance that I can be provided of the best provisions necessary for the pursuit of life as you have planned it. Yan. Narinig ko yun sa mga DBS teachers, sabi ganyan, di ba? Our God is God, the provider, di ba? Siya yung nag-provide ng ating pangangailangan. So, bakit pa ayaw natin magpasubmit kung alam naman natin na ang Diyos ang nag-provide ng ating pangangailangan? Yan. Minsan, di ba, sinasabi natin, ay, ang galing mo tayo. Kasi nga, yan yung how awesome, how wonderful, ang galing-galing naman ng tatay ko. Yung Diyos natin ay ang Diyos na makapangyarihan. Pero bakit, pagdating sa mga bagay na alam natin parang imposible, nawawala na rin tayo ng tiwala sa Kanya. Hindi na natin sinasabi, you are my wonderful God, you are awesome God, di ba? You are powerful God. Yan. Na hindi na tayo nagpapasubmit. No, na yung sariling kagustuhan na natin, yung ating nagagawa. Yan. Wala na sa atin yung pagpapasako. Yan. Kaya nga, laging sinasabi sa mga panalangin na likhaan tayo ng puso na nandoon yung kapakumbabaan, ng puso na handang magpasakop sa kanyang kalooban. Pero ang question doon, nagpapasakop ka nga ba kapatid? Diba? So, ito naman po yung tanong. How secure our mothers, yan katulad natin, ng mga Kristiyano, na naniniwala is at God's disposal. So it is always for the best interest no matter what the response is. Yun yung sinasabi ko, di ba, na magpasubmit tayo na kahit ang sagot ay yes, no, or wait. Yan. What could be the hindrance for Christians to submit after starting with the recognition of the relationship? Yan. Ano nga ba yung nagiging hadlang nating mga Kristiyano na kung bakit, alam mo lang may relasyon ka, tatay mo yung Diyos Ama sa langit, yan, pero bakit nandoon pa rin yung pag-aagam-agam natin na hindi natin nare-recognize yung kanyang pagiging tatay? Yan po. So, yan po yung sa humbly submit. Letter I. Sige po, invest once all, tayo pong lahat.
Give me your lantern and compass. Give me a map so I can find my way to the sacred mountain, to the place of your presence. To enter the place of worship, meet my exuberant God, sing my thanks with heart, magnificent God, my God. Yan. Hango po yan sa Psalms 43 verses 3 at 4 ng The Message Bible. Yan. Gusto ko rin kung mag-invest dyan na makabili ng Message Bible. Doon marami ng mga version kasi iba po yung dating ng The Message Bible. Siyempre, alam naman po natin, pag sinabi mong invest, yan talagang maglalaan ka. Yan. Kaya, kamusta mga kapatid? Tayo ba naglalaan ng quality time para usapin ang ating God the Father? Yan. Kamusta po? Yung sinasabi nga, give me your lantern, the compass. Sa ngayon, wala ng compass. Ano na ginagamit? GPS. Diba? Yan dahil sa ating mga technology. Sabi yan, or give me a map. Yan yung guide po kasi yan eh. So I can find my way to the sacred mountain, to the place of your presence. Wow, diba? Nung nabasa ko, sabi ko nga, ang sarap naman sigurado sa pakiramdam na ikaw ay naghahanap ng isang guide para talagang masamba mo ang iyong Diyos Ama sa langit. Amen po ba? At tatandaan po natin, even Jesus, di ba, hindi siya nanatili doon sa tahanan kung saan siya tumuloy, malahi. Kung hindi, pumunta rin siya talaga sa bundok, di ba, na kung saan talagang it's between God the Father at siya bilang God the Son. Yan, tayo pa kaya, hindi po kaya tayo, naisip na ba natin na maghanap tayo ng isang lugar na kung saan talaga ang presensya ng Diyos ay ating mararanasan? Yan. Kaya po, sabi nga, maglaan, no? Mag-invest po tayo yung lahat po sa atin. Hindi po sinabing something, kundi once all. So, nandoon po dapat yung ating paglalaan. Next po, yung yan. How does a Christian get united in a relationship with the true vine while accomplishing his purposes in doing Christian roles? Yan. Sa ating pong ginagawa, yan, sabi mo nga po natin, disipulo na po tayo, at yan, sa nakikita ko po, lahat po tayo ay may ministry na ginagampanan. Ano po? Praise and worship, intercessors, ushering, yan. Naroon na po, pero ano po ba yung mas ginagawa pa po natin? Yung na para po ma-accomplish po natin yung layunin ng Diyos na ibinigay po sa atin. Yan. Ano pong investment ang ginawa na po natin? Sunod, letter L. Light up others. Sabay-sabay po tayong manalangin. Yan. You are the true vine, and you wanted me to abide in you. Your Father, the vine dresser, takes care of my fruition by pruning. It is in this experience that I may be alive to others, displaying the process you have for those who trust in you. Sabi nga sa ating meeting natin kanina, di ba, magliwanag ka sa buhay ko. Yan. At pag tayo po ay nagliliwanag, di po ba, naliliwanagan din po yung mga nakapaligid sa atin. Amen po ba doon? Yan, sabi nga, sa mundong ginagalawan natin sa ngayon, na kung saan talaga yung mga tama nagiging mali, ano? At yung mali nagiging tama, ano? Sabi nga yung ating yung mundo natin ngayon na pasama ng pasama, dapat tayo po mga Kristiyano, nagbibigay liwanag po tayo. Sabi nga, your Father, the vine dresser, alam niyo po yun, sinabi ko kanina na, pag ang isang puno ay malago na, o magandang example dyan is yung ubas, talaga, di ba? Na pag ang ubas daw po ay masyado ng maraming dahon, yan, para siyang magkabunga, yun yung sinasabing pruning.
pinuputol po yung mga dahon and later on, makikita mo, ay, ang pangit naman yata ng puno ng ubas ko, namatay na yata. Pero hindi po. Pagkatapos po natin i-prune, ang susunod po doon ay mga bunga. Yan. Parang katulad din natin, di ba? Siyempre sa simula, pasaway tayo. No? Akala natin kaya tayo dinidisiplina, naiinis sa atin yung leader natin. Kaya tayo dinidisiplina, hindi nila tayo pansin. Yan. Pero sa totoo lang, pag yung pagdidisiplina sa atin ay tinanggap natin at tayo po ay nagbago, tayo po ay nag-transform, yan, tayo din po ang makikinabang. Amen po ba? So, yun po yun yung sinasabing process po na ginagawa po sa bawat isa sa atin na nagtitiwala sa ating Panginoon. Yan. Tanong, yan, how can Christians light up to illumine the dark world? Is there a difference that can be seen in response to painful pruning from one who abides in the true vine than others who look at the world's process? Yan. Dapat tayo ng mga Kristiyano, yan, tayo po yung nakakakitaan nga ng pagkakaiba. Yan. Sabi ko nga sa mga intercessors last Sunday, yan po, kilala niyo po sila Pastor Raul. Ayan, namatayan po sila ng anak, pero sinasabi nga sa kanila, bakit napaka-peaceful mo yata? Yan na, namatayan ka na, parang wala na. Deep inside, sabi niya, siyempre, pag kami na lang mag-asawa, nagmumuy-muyan talaga kami, umiiyak kami. Pero never namin kinwestiyon si Lord, bakit nangyari sa atin yun. Pero pagkasama na nila yung kanilang yung kongregasyon, yung kanilang mga membro na masaya, napaka-imposible nga namang hindi ka makisaya, di ba? Di humiti ka naman. Yun yung time mo. Kaya nga mas nito nagpunta kami nila Jack na dumalaw sa kanila. Sabi na, habang masaya, habang may ganitong nag-aawitan, may nakikirami sa amin, gumagaan ang pakiramdam namin. Pero pag kaming dalawa na lang, may time talaga na nagmumuy-muyan sila. Kasi, alam niyo po yun, hindi naman po pwedeng gagawin ng Panginoon ng isang bagay na hindi niya alam yung ginawa niya. Amen po ba? Nandoon yung pagpitiwala sa ating true vine. Yan, kaya nga po, sabi niya, never kong kinwestiyon natin si Lord na masakit, yan, pero hindi ko siya kinwestiyon, di ako nagtanong ng bakit. Yan, samantalang totoo naman, pareho silang dalawang active sa church. Even si EJ, yung namatay nilang anak sa pastor, tawag doon, na namatay nga, yan, pero hindi nga daw po nila kinwestiyon si Lord. Yan, yun po yung magandang bagay. At doon, nakikita yung kaliwanagan. Yan, maging sa ating pamilya, di ba, sa GCC family, nung nawala ang ating kapatid na Belen, alam ko pong may mga taong nagtanong na bakit. Yan. Kaya nga nung last night niya dito, nakakatawa din yung iba na sinasabi, uy, te, bakit hindi ka nagsalita? Yan. Inaabangan ka pa naman namin. So bakit? Diba? Hindi naman to show. Diba? Tanggapin kung ano yung kalooban ng Panginoon. Yan, syempre masakit, kung sa masakit, pero papaano mo siya inihahandle? Mas iyon ang nagbibigay kaliwanagan sa mga tao, lalo na't hindi nakakakilala sa Panginoon. Kaya nga po, napakasarap po talaga na maging konektado tayong palagi sa ating true vine. Yan. And lastly, desire for closer intimacy. Tayo po lahat, Father, you know my heart as my Creator. As a friend, you reveal to me the sweet plans you want me to do as a Christian. Lead me and secure our relationship as I willingly and joyfully abide in you, leaving everything to thy Father,
the vine dresser. Yan. Desire for closer intimacy. Ang pagnanais sa puso po natin na mas lalo pa po tayo makalapit sa Panginoon ay mahalagang bagay. Di ba? Sa pag-craft, yan, kasi ako din po is nagpuputol ng halaman. Yan, pagkaya pa ng powers. Yan, may mga, hindi naman po lahat talaga nagpapatuloy. Yan, parang tayo din mananampalataya, di ba? Hindi lahat nagpapatuloy. Minsan, nasa mo lang, nagtampo. Yan, okay lang sana kung lumipat at nagpatuloy sa ibang church. Pero sabi nga ni Danilo, paano kung dinisiplina ka, tapos nagwala-wala ka, ay di sa kadadamputin. Di ba? Parang mas nagiging, mas masahol pa sa dati, na hindi na yung pre-Christian ka. Sa grafting, may mga nagtutuloy, no? May mga nagtutuloy na maging maganda yung kanyang dahon and then magbubulaklak, mamumunga. Yan. Meron din namang hindi nagtutuloy, namamatay. Ganon din po tayo, di ba? Kaya kamusta? Nagbunga na po ba tayo, mga kapatid? Salamat sa mga BBS teachers, di ba? Siyempre, pagka ikaw ay BBS teacher at ikaw ay nakapagpatanggap o nakapagpakilala, yun yung sinasabi kong bunga. Ano po? Kaya hindi po mananatiling, yun yung sinasabi kong difference between believer and a discipler or a disciple. Kasi pag believer ka lang, nanatili ka lang, tinanggap mo si Jesus bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas, hindi po dapat ganon. As a believer, kaakibat po natin na ipalagalan po ang kanyang salita. At hindi lamang po natin sarilinin ang kaligtasan, kung hindi mas ipahayag po natin. Kaya nga po, yung desire, yung pagnanais po natin ng closer intimacy kay God, ito po yung good start natin bilang mananampalataya. Yan, ito po yung tanong. How can Christians work on having a closer intimacy with the vine dresser while encouraging the same desire among the fellow believers? Yan, paano po ba tayo bilang mga Kristiyano na magkaroon po tayo ng mas malapit na kaugnayan sa ating vine dresser habang ini-encourage po natin yung iba. Yan, kaya dapat nakikita po sa atin talaga yung tunay na pagbabago. Amen po ba doon? Yan, again po, yung acronym po nating child, C for claim the relationship, then letter H, humbly submit, then I, invest one's all, L, light up others, and T, desire for closer intimacy. Sa aking pong pagwawakas, hayaan niyo pong basahin po ito. Yan. Pakisabayan niyo po ako. Ready, go? The organic connection between a vine and branches shows the identification and relationship of Jesus with His disciples that guarantees their inclusion. Yan po. Yung kung tayo po ay konektado sa Panginoon, sabi nga, di ba, Lord, I want to be more like you. Magiging katulad po tayo ng Panginoon. Pero kung tayo po ay konektado doon sa mundo na hindi natin maalis-alisan, hindi po tayo magiging kamukha ng ating Panginoong Kristo. At hindi po tayo magmumunga. Yan, sige, ulit ito po. Being, sabay-sabay po tayo. Being constantly having good fruits is guaranteed only through an intimate and sustained relationships with the true vine, and submission to the process of vine dresser in encouraging bearing of fruits. Yan. So, alam niyo po yun, pag tayo na daw po ay mabunga, di ba, magiging kapansin-pansin po tayo. Yan, at malalaman po na talaga po na meron po tayong intimate relationship sa ating pong vine dresser. Yan, sabi nga, in encouraging bearing of fruits. Alam niyo po yun, maging sa mga halaman eh. Yan, na talaga, pag yung isa namumulaklak, alam niyo yung susunod, ay yung katabi, bulaklak din.
Yan, para kaya dapat tayo po ganun, nagkakahatakan po tayo. Yan, kaya kung sabi nga, nagkakaamuyan tayo na tayo ay mga mananampalataya. Hindi yung kakagulatan ka ng taong nakakita sa'yo, Kristiyano pala siya. Diba? Masakit po yun sa pandinig. No? Na hindi ka nakikilalang Kristiyano dahil hindi ka kumikilos o nagsasalita na pagiging isang Kristiyano. Yan, so, yan po, nawala bless po tayo na mas lalo pa po natin nalaman yung tunay na kahalagahan ng pagiging anak ng Diyos. Hindi lamang po tayo anak ng Diyos na tinanggap po natin siya. Yan, kung hindi yung anak ng Diyos na willing po na mag-claim ng relationship natin sa Ama, na mag-humbly, na maging pakumbabaan, yung pag-i-invest po natin ng time natin. Yan. At higit sa lahat, yung pagbibigay liwanag po natin sa mga tao na kapaligid sa atin at yung desire ng puso po natin. Ano po, na mas lalo pang maging malapit sa Kanya. So, glory to God po, manalangin po tayo. Lord God, pinupuri, pinapasalamatan ka po namin sa gabi nito na patuloy po na nakilala ka namin bilang aming Abba Father at kami po ay itinunin yung anak. Nawa, hindi po lamang nagtapos sa gabi ito yung aming pong pagkakakilala sa iyo bilang Ama at kami bilang iyong mga anak, tunay nga po Diyos na naroon yung pong aming puso na laging handang sumunod sa iyong banal na kalooban upang sino man, saan man, Panginoon, kami makarating, sino man yung aming nakakasalamuha, patuloy ang iyong kanuningan ang siya pong nakikita nila sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa gabi ito, patuloy na ikaw ang mabigyan ng kapurihan, kapasalamatan sa pangalan ng iyong nag-iisang anak na si Jesus. Amen. God bless you. Yan, maraming salamat po. Sa mga salita ng Panginoong Diyos na bless po ang bawat isa sa amin na yung ipinahagi ngayong gabi nito. At ako naman po tayo sa ating po mga panalanginan. Kaya niyo po basahin ko sa inyong harapan ang Roma 8:26. Sabi, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu Santo sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumarating sa paraang hindi natin kayang sambitin. Sabi, ihanda natin ang ating mga puso sa pananalangin at anyayahan natin ang banal na Espiritu Santo sa ating mga buhay upang siya ang bahalang mangusap sa ating Diyos Ama na nasa langit. Hindi mo man masabi sa ating prayer partner ang lahat, alam na ng Diyos yung nais mo. Amen po? Hayaan natin ang banal na Espiritu Santo ang siyang manahin sa ating buhay upang iniisip mo pa lang may ginagawa na siya sa buhay mo. Amen po ba doon? Kaya kuha po tayo ng prayer partner po natin. At yun nga, agaya po ng nasambit kanina ni Ninang, ito po yung pagbabahaginan po natin. Mamili po tayo dyan kung ano po yung ating po ayan, kung ano po yung nakuha po natin dyan sa ating po napag-aralan na ito. At dapat natin po maisa pa muna. Sige po. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Ayan, hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon sa ito, sa katagumpayan ang kanyang gagawin sa buhay ng bawat isa sa atin. Hallelujah, hallelujah. Ama naming Diyos na dakila, muli nagpupuri po kami, nagpapasalamat sapagkat alam po namin na may ginagawa ka na sa buhay ng bawat isa sa amin at i-extend mo ito, Panginoon, sa mga amin po mga prayer items. Patuloy, Lord, na pagpalain mo ang bawat isa sa amin na naririto. At tunay nga po, Lord, maraming salamat sapagkat pinagpala mo na ang bawat isa sa amin, Panginoon Diyos. Kaya naman po, Lord, purihin ka at dakilain at amin din po idinudulog
aming pong pagkakaloob, pagpalain niyo ang mga kamay na nagbibigay ng mga biyaya at pagpapala na mula sa iyo, Panginoon Diyos. Balik dito sa bawat mga kamay, sa bawat pamilya na meron ng bawat isa sa amin, ng siksik, liglig at umaapang pa na pagpapala. At tunay nga po, Lord, na muli, nagpapasalamat kami sa kabutihan ng puso mo. Purihin ka, Panginoon, dakilain natin po namin ng tagumpay. In Jesus' name, Amen. Amen. Ayan, sige po. Palakpakan po natin si Lord sa gabi ito. Ayan. Palakpakan po ang mga isa. Dapat po kayo sa itong mga announcement for praise and worship team. Palagasan po na sa kayo si Jack ngayon po. I-activate mo na po sa ating Jesus. Para naman po sa mission, meron po tawag. May mission po for this coming Saturday. So yun po, check na lang po or i-activate po sa ating mga Jesus. Maging sa exercise din. Sa Limay Park, hindi na nag-this park, but Limay Park. Any special announcement po? Wala naman po. And for the meeting this coming Sunday, so yun po, alaw na po yan yung happen. And kung wala na po, gusto po, gusto po din ka na lang. Sige po, tayo tumayo at tayo pwede pagbukas po sa ating panalangin. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tuloy nga po Panginoon, nagpupuri ng papasalamat po kami sa tagumpay na aming pong naranasan sa aming pong sama-sama mga pagpapanalakinan. Salamat po Panginoon sa mga katugunan na igagawa mo sa bawat isa na aming pong mga dinalangin sa iyo. Dito man po ay aming mga personal na prayer request, magiging aming pong prayer item na inilog sa iyo po, Panginoon. Alam po namin na ikaw po ay siyang patuloy na tutugon po, Panginoon, sa lahat ng aming po inilog sa iyo ngayong gabi po na ito. Salamat din po, Panginoon, sa iyong presensya na patuloy po namin naranasan habang kami po ay maawit ng ating mga pagpupuri, pagsamba po, Panginoon. Salamat sa iyong presensya na patuloy po ipinaparana sa aming po kalagitnaan. Gaya din po, Panginoon, maraming salamat din po sa yung mga salita na aming pong naranasan, napakinggan, pag-aralan po Panginoon, at po namin na ikaw po ay siyang na Diyos na nagbibigay po sa amin ng patuloy na kaunawaan, karunungan po Panginoon sa inyong mabanal na salita po na ito at magsilbing kalakasan po ito ng aming pong mga spiritual na buhay. Salamat po Panginoon at dalangin niyo po namin sa gabi po na ito yung aming pong revival pastors po Panginoon na ano pong gaganapin na 3 days na retreat po Panginoon sa lugar po ng Clark. Lord, dalangin po namin na patuloy po kami samahan, ingatan po Panginoon, hanggang sa kami po ay makarating sa lugar po ng Clark at sa aming po pag-uwi, sa araw po ng Sabado. Ikaw po ay sa patuloy na maranasan po namin, nakasama po namin, hindi po namin ang tagumpay po Panginoon at gawain po na ito ng mga pastors po Panginoon sa aming po gagawin po retreat po Panginoon. Salamat po Panginoon sa bawat isa po sa amin na dinahon po sa lugar po na ito na ligtas. Lord, dalangin po namin na sa amin po mga samantalang pag-iwain mo lang, pauwi po namin ang mga masaganang mga biyaya at pagpapala at pag-iingat po Panginoon at tagumpay ng gabi po na ito ay patuloy po namin maranasan. Salamat po, maging sa amin po mga biyaya na amin po tatanggapin po Panginoon. Lord, dalangin po namin na patuloy niyo po paalinisin po ito at magsilbing kalakasan po ito po Panginoon ng aming pong mga physical ng pangkatawan. Magamit din po namin ang aming pong kalakasan po Panginoon sa aming pong mga ginagawang paglilingkod sa inyo po Panginoon. Salamat po. Naway taglayin ng bawat isa yung mga biyaya at pagpapala na nanggagaling sa ating Diyos Ama, ang pag-ibig na nanggagaling sa ating Diyos Anak at ang pagsama ng Santo Espiritu ay patuloy po nating maranasan ngayon at magpakailanman. Amen.